Hello and welcome po dito sa Ask Doc Dex kung saan sasagutin natin ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan. At ngayon may nagtanong dito, lagyan natin dito, Doc, okay lang ba na tumataas ang LDL cholesterol ko? Nako, halika kayo, pag-usapan natin yan. Magandang tanong ito at sa totoo lamang maraming maling impormasyon ang kumakalat tungkol dito. May mga fad diets na grupo na nagsasabing hindi raw masama ang mataas na LDL cholesterol. Ang sinasabi nila, okay lamang basta bumababa ang timbang o bumababa ang inyong asukal. Pero ang katotohanan, hindi okay na mataas ang LDL cholesterol mo parate at malinaw ang ebidensya. Ayon sa libro namin ng Robbins Pathologic Basis of Disease, isang pangunahing libro na pinag-aaralan ng lahat ng medical students, ang pangunahing sanhi ng atherosclerosis ay LDL cholesterol. Kapag mataas ang LDL cholesterol, pumapasok ang LDL sa lining ng arteries at nagbubuo ito ng tinatawag na plaque. Ang plaque naman po ay ang nagiging mapanganib. At ayon na rin po sa turo ng ating mga mentor sa cardiology tulad na lamang po ni Dr. Villela, ang ginagamot po natin sa cholesterol management ay hindi lamang ang numero sa laboratory ng LDL cholesterol kung hindi itong plaque na to mismo. Kinakailangan lumiit ang lipid core para hindi ito pumutok o para maging stable ito. Dahil kapag pumutok ang plaque, maaaring magbara ang ugat at doon nagkakaroon ng heart attack o ng stroke o yung tinatawag din na brain attack. Ngayon, may mga nagsasabi pa rin na mag-update ka nga ng knowledge, doc. Ang sagot po natin dyan, updated po tayo. Hindi lamang basta updated, ako po ay required na mag-update every year dahil kinakailangan po akong mag-recertify sa International Board of Lifestyle Medicine at sa aking obesity certification under ng World Obesity Federation. Kung hindi ako mag-aaral ng pinakabagong ebidensya para sa inyo, hindi ako papasa dyan. At kung mali ang itinuturo sa medical school, sobrang conspiracy theory na yan. Kasi nga, kung mali talaga ang itinuturo sa medical school, edi dapat lahat ng kaming mga pumasa sa board examination ay mali rin. At baka yung mga hindi pumasa sa board examination ang tama. Di ba? Kung babalik rin natin, kung mali kami, tama sila. Hindi talaga nag-a-adapt yan, mga kapatid. Ang board examination ay national standard, walang pumapasa kung mali ang alam. May isa pa akong gustong liwanagin po sa inyo, mga kapatid. May mga pasyente na sumusunod sa mga fad diets na ito at simula nang bumaba nga ang kanilang timbang, maaaring naging maganda ang kanilang pakiramdam. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nagkakaroon ng problema, tumataas ang cholesterol at sumasama ang laboratory at minsan nauuwi pa sa ospital. Ayaw natin yan. Ang masakit nito, hindi naman pinaninindigan ng mga nagdodoktor-doktoran online na nagtuturo sa kanila. Ang ending, sasabihin na mali daw kasi ang ginawa ng pasyente at ang ending nito, babalik pa rin talaga sila sa tamang gabay sa pagkain at sa gamutan. Pero minsan, huli na ang lahat. At sigurado ako, may mga magkokomento na naman dito, aangal at magagalit kahit hindi ko naman pinangalanan ang fad diet na ito mismo. Kung makakaramdam sila ng guilt, baka naman sila talaga ang sumasagot sa sarili nila. O baka naman totoo ang sinasabi natin na maaaring alam nila ang maaaring mangyari sa inyo. Kaya ulitin ko, hindi okay ang mataas na LDL cholesterol. Ang goal natin ay pababain ito para makasiguradong hindi lalaki ang plaque at hindi ito puputok. Napatunayan na sa libo-libong mga pag-aaral, the lower the LDL, the lower the risk of heart attack and stroke. Kaya kung mataas ang LDL mo, huwag mo itong babaliwalain. Kumonsulta sa iyong doktor. O kung tumaas ang LDL mo dahil sa ginawa mo, na nakinig mo doon sa mga nagsasabi online, magpa-check up ka na sa iyong doktor at sundan ang tamang plano. May magsasabi dito na tungkol sa nangyayari doon sa States. Nako, kung sila ay ganyan, sasabihin na dapat ay ganyan dito, yung mga sinasabi nila, mayroon ding hindi tama sa kanilang mga nalalaman. Hindi tama na kinakailangang pataasin mo ang cholesterol at magiging okay lamang yun. Marami ng pag-aaral ang nagawa at mas maraming pag-aaral kahit na noong una hanggang ngayon na nagsasabing okay na pababain natin ang LDL cholesterol. O paano? Sana po may natutunan kayo dito at pakishare na rin po sa inyo mga kaibigan. Baka sakaling mas marami po tayong matulungan. See you next episode. Ingat!